gusto namin matukuan yung pinakamarangyang abandonadong mansyon sa buong Italia na sabi-sabi ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Ito ay isa sa maraming abandonadong mansyon sa bansa. Sa aking palagay, ito ang pinakanatatanging isa sa buong mundo. Maraming natatanging abandonadong lugar na nagpapakita ng iba't ibang architectural na fenomena, ngunit ang Europe ay ang sentro para sa abandonadong mga mansyon. Upang ilakawit niya ko sa perspektiba, ang pinakamatandang tahanan sa Amerika ay nagmula pa noong maagang 1600s, habang ang mga tahanan sa Europe ay nagmula pa libu-libong taon na ang nakakaraan, ang arkitektura dito ay walang katulad at hindi katulad ng anumang makikita mo sa anumang lugar. Isa sa mga dahilan kung bakit mayroong maraming abandonadong mga mansyon sa Europe ay ang mayamang kasaysayan ng rehiyon ng nagbabagong sosyo-ekonomikong mga kondisyon sa loob ng mga siglo. Ang mga digmaan, ekonomikong pagbagsak at mga pagbabago sa aristokrasya ay nag-iwan ng maraming granding mga ari-arian na walang tagapag-alaga. Ang gastos ng pagpanatili sa mga malalaking ari-arian na ito ay madalas na hindi na kayang panindigan na nagdulot sa kanilang pagkaabandona. Karagdagan sa isang legal at pamanana issue na nag-iwan sa baram sa mga ari-arias na ito ay sa alanganin na sila nag-ambag sa kanilang kalagayang pinabayaan. Ang pangalan ko ay Steve Ronan. Ang Jaco is isang urban explorer mula sa United States of America. Nagdodokumento ng mga nakatagong kahangahangang bagay sa mundo na madalas na nakakalimutan. Nagsimula ang paglalakbay na ito nang magplano ako ng biyahe sa Italia noong taglamig ng 2022 upang alamin ang pinakanatatanging mga abandonadong mansyon kasama ang aking dalawang kaibigan, Radek at Dave. Tiyak na hindi kami nabigo. Sa episode ngayon, tatalakayin namin ang isa sa mga highlight ng aming biyahe at kung gaano kami na-excite na dalhin kayo sa loob ng pinaka-luxurious na abandonadong mansyon sa Italia. Ngayon, tatalakayin ko ang isang mansion na madaling mapagkamalan bilang setting ng isang Resident Evil game. Ang mansyong ito ay may madilim at kapanapanabik na kwento. Itinayo noong 1700s at tumagal ng higit sa 4 na henerasyon ng isang makapangyarihang pamilya. Ay ang pamilyang nagmamay-ari ng mansyong ito ay nagpapatakbo rin ng isang winery na nagpuprodukto ng ilan sa pinakamahusay na mga alak sa rehiyon direkta sa loob ng dating marangyang tahanan na ito. Ang kanila pong alak ay kilala, nahanap ng mga maharlika at mga dalubhasa sa alak. Ngunit sa likod ng mga upasan, may madilim na bahagi sa kanilang negosyo. Ang sa mga chismis tungkol sa koneksyon sa mafia at mga pagtataksil ay nagpapahiwatig na marami sa mga nawala ay nakatagpo ng kanilang wakas sa loob ng mga lugar na ito. Ang huling may-ari ay namatay sa ilalim ng misteryosong pangyayari kasabay ng kanyang kamatayan. Ang mansyon ay iniwan, hinayaang mabulok. Habang ako'y naglalakad sa mga kwartong ito, mahirap hindi maramdaman ang presensya ng nakaraan. Sa bawat lugar na aking tiningnan may mga natirang bagay. Yung buhay ng pamilya. Mga larawan na nagpapahiwatig ng mga sandaling puno ng kasiyahan at kalungkutan ay kalat-kalat sa paligid. Yung mga larawan na sumityang minahal ng mga bata ay ngayon ay nakalimutan at iniwan na. Ang mga artifact na ito ay nagbigay sa akin ng silip sa kanilang pang-araw-araw na buhay at isang imahe ng kanilang mga pangarap. Napakumbaba ko na nauunawaan na ito ay isang katapusan lamang ng isang kabanata para sa kanila na kailangan nating lahat dumaan sa buhay. Hayaan ninyo akong dalhin kayo sa isang paglalakbay at tuklasin at alamin kung ano pa ang natitira sa loob. Kaya nakaabot na kami sa mga lupaing ito. Ang abandonadong mansyon na ito ay hindi bababa sa 400 taon mula sa ika-17 na siglo at ito ay pag-aari ng mga maharlika, politiko at mga panginoong mandirigma mula sa panahong iyon. Sila ay isang napaka-impluensyang Memphis Pafidia. Ngunit ang lugar na ito ay napakalaki. Hindi ako makapaniwala na nandito tayo. Ito ay naging layunin ko na tuklasin sa loob ng maraming taon mula nung nakita ko ito. May mas na chismis na ang pamilya ay inilibing sa ari-arian na hindi ko alam kung totoo ba yun o hindi. Pero sa kabila nito, tara na at pumasok para malaman natin kung ano talaga ang meron sa lugar na ito. Na mag-enjoy, huwag kalimutan, gusto kong pindutin ninyo ang pindutan ng like bago magsimula ang ating adventure.
Kaya narito na kami sa harap ng mansyon. Grabe ito, kahanga-hanga. Tingnan mo ang laki nito. Sa likod ng mansyon, kasing ganda rin ito ng harap. Ay nakakalakala ko na ang kanilang bodega ng alak o ang kanilang pabrika ng alak ay nangyari mismo dito sa loob. Oo, talagang ginawa nila dito. Ito ay kahanga-hanga. Kaya palagay ko meron silang ilang uri ng mga bungang kahoy dito para sa alak. Pero tingnan mo kung gaano kalaki ang mga bariles na ito. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki dati. At malamang na may daan-daang mga ito dito. Hindi ko alam, namatay ang aking ilaw. At lahat sila ay may label din na malamang sinasabi kung anong uri ng alak ang kanilang ginagawa o nasa mga bariles. Isipin mo lang kung ilang galon ng alak ang naiproduce dito. Ito ang naglikha ng kanilang kayamanan. Kaya squirto ako na ang blanca ay ang puting alak at ang orosco ay pulang alak. May iba't ibang klase din tayo dito. Meron tayong Prosecco, Cabernet, at ito ay walang label. Nakahanap ng hedgehog. Ito ay maaaring. Maaring nahulog ito doon at namatay. Ay, hindi. Oh. Huwag kaibigan, mabuhay. Akala ko ito'y humihinga sandali. Ako? Lahat ito ay paghinga. Ginagawa nila. Oo. Diyos ko, ay shit, nakahanap kami ng buhay na hedgehog. Hindi ko ito nakita mula nung Poland. Diyos ko. Dapat ba natin subukang ilabas siya? Oo, pwede ba siya maging alaga natin? Oo, kunin natin siya. Isama natin siya sa road trip. Sige, siguro matagal na ito dito. Ililigtas natin ito ngayon. Maaari ba natin itong dalhin diretso sa labas? Oo. Halika na, mating kaibigan. Diyos ko, buhay pa ito. Oo. Alagaan ka namin, huwag kang mag-alala. Halika na, kaibigan. Dalhin natin ang damo. Gusto mo ba? Oo, huwag natin itong panatilihin dito. Tay, kukunin ko ang aking... Gusto mo bang dalhin ko yan? Mira? Malalit San Francisco Ranches na ito. Oo. Para sa akin to. Tangina bro. Ini-stretch ko sila. Ay, hindi. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ilalabas ka namin dito. Nasa ng ilaw. Nakuha namin siya bago siya namatay. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ilalabas ka namin dito. Nasaan ang dude? Gusto ko, maaari kong isuot ang aking backpack. Pare, gusto ko itago ang alaga ito. Literal na dapat tayong pumunta dito para iligtas ang buhay mo, kaibigan. Gusto ko bigyan ito ng pangalan. Ano kaya ang magandang pangalan para sa kanya? Sonic, sige. Gusto kong bigyan ito ng tubig. Hindi ko gagawin. Kasya, okay. Kaya natagpuan namin ang isang hedgehog sa loob ng isang iniwang mansyon. Ito ay naipit sa isang butas. Tulad ng makikita mo, palalayain namin ito sa bukas na patlang. Paano kung... Dito ayos na. Sa totoo lang, kung nasa gilid ka ng pader, may lilib doon. Oo. Ayan na, kaibigan. Malaya ka na. Pare, sa tingin ko kailangan niya ng pagkain at tubig. May tubig ba tayo? Wala tayong ideya kung gaano katagal siya nandun sa ibaba. Gusto nila ang gatas. Wala tayong dala. Sila. Ay maaaring uminom ng gatas at iba pa. Nakakainis yun. Dapat tayong makahanap ng kaunting tubig ulan. Oh,
Yun din ang inisip ko. Mabuti na rin siguro dito muna sa ngayon, oo. Kaya kung sa huli ay bumalik tayo at nakakita na tayo namang tubig sa gusali, ibibigay natin sa kanya, okay? Mag-ingat ka kaibigan, manatiling ligtas dito ha. Inihagis ko lang ang hedgehog dito, sa tingin ko ay okay lang ito. Hindi pa rin talaga ito gumagalaw. Talagang hindi ko kaya ito yung chance na gawin. Pero sa tingin ko, dapat ko na lang itong iwan sa kanyang natural na kapaligiran. Okay, paalam. Prosecco ba ang pangalan natin sa kanya palagay ko? Oo. Wow, Buti ka ng alak, okay lang. Wow, mga kaibigan, hindi ako makapaniwala na nandito ako. Ito ang layunin ko, natuklasin sa seryeng Italy na ito at salamat sa Diyos na lahat ay nasa ayos pa rin dahil narinig ko ang mga chismis na lahat ay kinuha na pero hindi mo maaaring paniwalaan ang mga chismis. Maraming mga manlalakbay ang magsasabi ng mga bagay sa lahat, kaya palaging kailangan mong suriin ito para sa iyong sarili at natutuwa ako na ginawa ko ito. Wow, ito ay kahanga-hanga. Marami sa mga kasangkapang ito ay tiyak na nagkakahalaga ng malaking halaga. Ibig sabihin, lahat sila ay ukit sa kahoy na oak at ito'y lahat vintage at naniniwala ako na ito'y neoclassical na arkitektura rin na makikita natin sa buong mansyon. Kaya, oo, ito ay tiyak na ang kahulugan ng Italia. Dito tignan natin ang lugar. oo, para sa... Sigurado. 100%. Tama, kailangan nating makita ang mga bodega ng alak. Meron ba? Pasukan mula dito sa tingin mo? Wala. Sige, kaya kailangan nating lumabas. Alam mo ba, narinig ko may kapilya rin daw. Saan mo sa tingin ito matatagpuan? Kaya pwede itong Sa labas? Sa tingin mo ba ito'y hiwalay? Oo. Sige, siguro gagawin natin yan pagkatapos. Ang pintong ito dito ay humahantong sa likod bahay. Ito'y nabarikada. Dito mismo ang pangunahing pasukan. Ibig kong sabihin, tingnan mo ito. Kailangan mong mahalin ang mga ukit sa mga pader dito. Lalo na itong isa. Mukhang isang sundalo na pumapatay ng isang uri ng ahas. Pwedeng umupo ang 10 tao sa mesang ito. Malarawan. Mahal ko kung paano lahat ay nasa estante lang dito. Mukhang mayroon pang mga larawan sa sulok na ito. Medyo bago, mula ito noong 2013. Hindi nyo sino maaaring mula dito. Malamang na isang manlalakbay ang nagdala nito dito. Yan ang trono. Hindi ba sa tingin ninyo ay napakagandang upuan ito? Tignan nyo ang emblema dito. Napakaganda talaga. Lahat dito ay nasa perpektong kondisyon. Kailangan lang linisin ito ng kaunti. Nakakalungkot na marami sa mga kasangkapang ito ay unti-unting nabubulok. Tingnan mo ang estante o aparador dito. Puno ito ng mga libro. Talagang nagustuhan ko ang mga ukit sa kahoy nito. Hindi mo na makikita ang ganito ngayon. Nakakabit mismo sa pader at tingnan mo ang mga socket. Sobrang luma na hindi ko na yata ginagamit ito sa Italia. Baka kakailanganin pa ng adapter. At ito, talagang kahanga-hanga ang kandelabro na tinitingnan natin. Sa tingin ko ay mula ito sa ika-19 na siglo. Mayroon din itong magandang estilo na Pranses. Ngayon, yung mga frames sa kabila ng mga pinto ay gawa sa marble. pero sa tingin ko kami, Dapat muna suriin ang mga kwarto sa gilid.
Ito siguro ang silid kainan. Chinan mo in swing sa Parador Night. Mayroon pa rin tayong ilang mga tasa sa loob nito. Ay, tingnan mo, ito'y isang takip ng plato. Wow, mayroon tayong itong kamanghamanghang apoyan na gawa sa bato. Tingnan mo yan, may mga ukit pa ito. O meron ni kang nakakatakots mo na manika na nakaupo lang dito. Hindi ako makapaniwala na ito ay laruan ng isang tao. Nakakatakot talaga. Tiyak may mga estante ng libro dito noon. Parang isang magandang pribadong kwarto sa sulok para magbasa ng libro at mag-relax sa tabi ng apoyan. Ayan, nasa proposito, unti-unti na itong naguguho. Mukhang may nag-apoy din dito sa isang punto. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ito nasira. Mga tanga na pumupunta dito. Oo, may natirang alak pa ito, hindi pa nabubuksan. Sa anuman, ito marahil ang lalaking may-ari ng malaking mansyon na ito. At tiyak na mukhang seryoso siya. May ilang litrato rin na nakatago sa likod ito. Marahil ang kanyang anak na babae hawak niya ang isang tuta. Uy, tignan natin kung saan ito humahantong. Mukhang ito ay isa pang pasukan o labasan. Ayan ang kusina. Wow, tingnan mo ang oven na yan. Estuary, typical na estilo Italiano. Tiyak ko na gumawa sila ng talagang masarap na pizza dito. Meron pa rin silang mga spatula at kutsara na nakasabit. Marahil ito ang kwarto ng mga katulong. Mukhang ito ay isang silid panglaba. Ay, Diyos ko. Ano ito? Sa tingin ko ito ay isang uri ng pampainit para patuyuin ang mga damit. Hula ko ito ay parang isang taniman ng manok. Marahil ay nakakuha sila at may sariwang itlog mula sa mga manok dito sa isang punto. Isipin mo yon, bumaba lang sa kwartong ito para bisitahin ang iyong mga manok at kumuha ng ilang itlog para sa almusal. Kakatapos lang natin tuklasin ang bahaging iyon. O aking Diyos, ito ay napakaganda. Talagang kompleto ang gamit nito. Hindi ako makapaniwala na lahat ay nananatiling malinis at maayos. At walang mga graffiti kaya masaya akong makita ito. Sa tingin ko, nasa listahan ko na ang lugar na ito ng halos 2 taon. May isa pang larawan ng isang napaka-prestihiyosong tingnan na lalaki at tingnan mo ang babaeng to na naka-frame. Tiyak na itinatag ng mga urban explorer. Meron po mga larawan dito, malamang na mga miyembro ng pamilya. Na ito na may parang sofa na estilo ng Pranses noong 18 siglo na may magandang maliit na kagiliw-giliw na apoyan na pinakamaliit na ngayon. Pero makikita natin lahat ng mga detalye na ukit dito. Mukhang galing sa isang libro ang mga last ones ito. Iniisip ko na may mga larawan ng mansyon. Gusto ko ang kabineting ito.
Nag-enjoy ako ng sobra sa unang palapag. Ang mga kwarto ay talagang kahanga-hanga. Okay, mukhang ito ay isang dining room, isang kaunting bahagi. Meron tayong kama dito, kaya kula ko ito ay kwarto ng isang tao. Talagang kulang kulay na yan. Hayaan mong paliwanagin ko ito para sa inyo. Wow, nakatayo pa rin ang mga chandelier. Oh my gosh, natutuwa ako na tumingin dahil tingnan mo ang kisame, kahanga-hanga. Sigurado akong makakakita tayo ng maraming kahanga-hangang kisame sa mansyong ito. Medyo mukhang kamukha ng lalaking ito. Ang mayordomo, nagbibigay siya ng vibes ng mayordomo. Mukhang kinuha ito mula sa isang yearbook. Klase ng 1926 hanggang 27. Sobrang luma nito. Si Dave, ano kumukot ang kanyang mga tira? Sa tingin ko ito pa rin ang aking paboritong kwarto sa lahat. Tingnan natin ang kwarto sa sulok. Tiyak na pumasok ako sa kuha ni Dave. Oh, wala namang kakaiba, banyo lang ito. Ang baho talaga. Ano ba ang tumutubo sa pader? Isang uri ng amag. Ano man yun, mabaho ito. Inaasahan ko na mas magarang banyo dito sa ibaba. Medyo normal ito. Napakalawak nito. Mukhang gawa ito sa mga batong burol. Well, maaari mong makita mula dito kung gaano na ito naluluma at napapabayaan. Lahat ay unti-unting naguguho. Nagtatanong ako kung saan ito maaari kumantong. Kaya ganitong kalaki ang yung sahig na ito at meron pa rin tayong chandelier. Mukhang maganda. Gustong gusto ko ang disenyo. Medyo mukhang nalanta ng mga rosas at taya ko mas maganda ito tingnan dati pero ngayon ay kinakalawang na. Tingnan mo rin ang kisame na iyan. Lahat ng mga ukit sa marmol. Ito'y talaga ang kahibangan para sa akin. Ito ay tiyak na isang napakaganda talagang kwarto. At mahal ko rin itong mga marikit na kisame dito. At ito ay kasing ganda rin ng bulwagan sa ibaba. Mahal ko talaga ang marikit na kisame ng kwartong ito. Medyo maliit nga lang ang hapagkainang ito, pero mahal ko ang mga ukit na kahoy dito. Sa tingin ko ay mga silyang oak ito pero ang ukit ay talagang kahanga-hanga, parang estilo ng Italian neoclassical. Marahil nagkakahalaga ito ng libo-libo. Hula ko ay merong nakasabit na pintura dito sa pader na ito dati. Parang may kwadro para dito. Ganito rin sa isa na ito pero tinanggal na. Tiyak na mas bongga ang hitsura ng kwartong ito noon. Sige, tingnan natin ang ilan sa mga kwartong ito sa gilid. Kaya ito ay humahantong lamang sa isang maliit na pasilyo. Mayroon pa rin na ilang mga aparador dito. At narito ang isang banyo. Ang maganda ito, gusto ko kung gaano ito kataas, mukhang malinis. May isa pang banyo na katabi nito. Meron kang ilang berdeng mga tile.
Yung nakakaloka na may dalawang banyo na magkatabi. Pero ibig kong sabihin, siguro may sense iyon dahil maraming mga kwarto sa magkabilaang panig. Wow, may sariling lababo ang kwartong ito. Isang maliit na kama, parang single bed ito. Narito ang isang maliit na single bed. Mukha silang napaka-sosyal at medyo mayaman. Meron yung isang lalaki at ang kanyang kabayo. Tumawid na lang ngayon maliban na lang kung patuloy itong bumaba. O iyon na ang katapusan nito. Kay Stupers na rin ka ng bahagi. Yung kwarso ay malaki. Ako, may silang bagay siguro sa kam. Parang isang sulat ito na syempre hindi ko maintindihan. Matiwas niya tayo may kilang sa libro discuss sa kamay na ito. Astoria ng Italia. Kung pamilyar kayo sa alin man sa inyo sa librong ito, ipaalam sa akin sa mga komento. Sa kabila naman, meron tayong antikong walnut secretary desk. Ito ay humahantong sa isa pang kwarto. Wow, medyo madilim. Wow, mas malaki pa ito. Siguro ito'y para sa 2 tao na may 2 single na kama. Taya ako sa isang puntos hotel siguro ang lugar na ito. Pakiramdam ko hindi ito kasama sa mga larawan ng pamilya kahit saan. Wow, ang kisame sa kwartong ito ay kahanga-hanga rin. Ibig kong sabihin, tingnan mo, may sarili pa itong apoyan. Tingnan mo yung bagay na tansong gate. Hindi ko alam ang pangalan nito. Oh wow, maganda ito. Oo, at siyempre meron kang marmol na apoyan na may kulay korales. Sa iba nito ay ito'y isang magandang salamin. Pakiramdam ko lahat ng kasangkapan dito ay isang set. Lahat sila ay may magkakatulad na disenyo. I-appreciate natin ang drawer bagaman. Tingnan mo ang mga knobs sa bagay na ito. Halos mukhang gawa ito sa ginto. Hiniscore at Counternights. Mukhang isang uri ng sertipiko. Gusto ko yung kwadro nito, mukhang talagang cool. Meron tayong larawan dito. Parang mag-asawa, malamang ang may-ari at ang asawa niya. Oo, mukhang nasa beach sila. Pare, mukhang komportable rin ang kutsyon dito. Mukhang komportable talaga ang bawat kama. Ibig kong sabihin, malamang na mahal ang halaga nito noon. At malamang na talagang mataas ang kalidad at mabigat ito, talagang mahirap buksan. Pero to sa mga kabila nito, sa tingin ko ay lahat sila ay walang laman. Hindi pa ako nakakakita ng kahit isa. Mga damit pa. Kaya kami ay nagkakasama-sama lang kasama ng barkada. Sa anuman may kwartong ito dito na huling makikita. Akala ko pupunta tayo sa ibang pasilyo, pero hindi. Ito lang ang maliit na kwarto. Malapit lang ito sa pasilyo. Oh, ang ganda naman ng pintuang iyan. Tiyak ko ito ay kwarto ng isang babae at tingnan mo dito meron pa tayong mga larawan. Wow, mukhang sobrang luma na nila.
Parang ang estilo ng kanilang suot na damit. Oo, ito ay isang magandang larawan. Mukhang sila ay umakyat ng bundok. Tara at tingnan natin ang bahaging ito. Tiyak na pareho ang interior sa kabilang panig. Mayroon pa ngang 2 single na kama. Hindi mukhang marangya ang mga kama na ito tulad ng huli. Mukha silang normal lang. Kaya mayroon pang tayong ilong pawis na makikita na dito sa mga mesa at sa pader. Mukhang cool ang taong ito. Mukha siyang masayang tao. Narito tayo, may larawan ng isang sundalo dito. O aking Diyos, hindi ko alam kung narinig niyo iyon, pero iyon ang aking tiyan na kumukulo sa isang punto. Sana hindi iyon nakuha sa mic. Pero gutom ako, hindi pa ako kumakain buong araw. At tingnan mo ito, isang colored na larawan ng isang babae. Halos mukha siyang piloto. Meron siyang parang badge sa kanyang balikat. At dito, mayroon tayong isa pang larawan ng isang Ginoo. Sa bawat larawan na aking nakikita, lahat sila ay nagsusuot ng mga suit. At tingnan mo itong maliit na manika. Vintage na manika ng porselana. Halos mukhang si Cinderella. At kung titingin ka dito sa ibabaw ng apoyan, mayroon pang iba. Meron tayong pari, sanggol, isang lalaki at isang matandang babae. Meron tayong lumang rucksack bag, mukhang nasa magandang kondisyon. Siya ay kailangan long lenses ang gamag mula rin. Maaari mo pa rin po ito gamitin kung gusto mo. Wow! Maraming bagay ang kwartong ito. Marahil ang paborito kong kwarto sa palapag na ito. Tingnan mo ito. Meron siyang aparador para sa nanay. Gusto ko yan. Kaya nitang maglagay ng lahat ng kailangan mo. Kaya meron pa tayong braso dito. At lahat ng mga kit. Mukhang moderno rin ito. Ito ay isang napakalawang dressing table. Yep. Maari mong maisip ang babae dito na naglalagay ng kanyang makeup, naghihanda para sa araw na ito. Ito ang nagpagyaw na makakya ng damit, ngunit mga sombrero lamang ang mga ito. Mayroong ibinahaging banyo sa maliit na pasilyong ito. Mukhang nasa hindi magandang kalagayan. Mukhang may nakatayong shower doon. Nandito pa rin ang washing machine. Tingnan mo yan. Nandito pa rin sa aparador ang ilan sa mga bedsheet. Tiningnan ko kami habang nasa ski trip ang taong ito. Kaya iyon ang huling kwarto. Akala ko iyon ay magpapatuloy sa pangunahing hall, pero ngayon bumalik na tayo sa pangunahing hagdan. Oo, ito'y nasa hindi magandang kalagayan. Kailangan nating maging maingat sa pag-akyat dahil tingnan mo yan. Talagang malapit na itong gumuho. Nagsisimula na itong mag-sink in. Hindi ko ito nakita. Mayroon pa tayong ilang mga larawan. Mahalaga siguro ito dahil naka-frame ito lahat. May nightmare.
magandang umaga. Sige, sana nagustuhan ninyo ang video hanggang ngayon. Kung oo, huwag kalimutang pindutin ang paborito button. Mayroon pa tayong kabilang bahagi na pupuntahan. Pero ito? Yung waterway siya yung nag-entry dito. Nakakuha ako ng napakaraming magagandang larawan. Kailangan mong tingnan ang mga ito sa aking social media. Sa Steve Ronin ay ang link ay nasa ibaba sa paglalarawan. Oh, super satisfying. Just na hits test wala pinakamahulay sa mga lalakay sa serye ng Italy hanggang ngayon na mayroon pa tayong isang linggo na dapat asikasuhin. Tao, matagal na rin mula noong ako'y naging ganito kaabala. Ngunit maganda ang pakiramdam na muli akong nag-shooting at maraming tuklasin. Kaya nakaabot na tayo sa huling palapag. Ito ay Jack na medyo kahina-hinala. Tingnan mo ito. Kung may tatapak doon, tiyak na mahuhulog sila. Hindi ako sigurado kung aling panig ang pipiliin. Siguro na unahin nating tingnan ang kanang bahagi. Diyos ko, isang wasp lang pala. Pakiusap, huwag mo akong saksakin. Kawawang lalaki, mukhang naipit siya sa isang gagambang bahay. Marami siyang alikabok sa kanyang katawan habang sinusubukan niyang linisin ang kanyang sarili. Oh, huwag kang lumapit sa akin. Sige, ituring natin ito bilang isang senyales na pumunta sa gilid na ito. Kaya may ilang kwarto dito. Oh. Halos maliit na kwarto na yan. Sa tingin ko, isang aparador lang yan. Oh! Ito ay isang palikuran. Ito ang pinakamalit na banyo na napuntahan ko. Ay, ito pala ay isang banyo. Ito ang pinakamalit na banyo na nakita ko. Ibig kong sabihin, ayaw kong gamitin ito. Oh my gosh. Oh, kailangan nating maging napakaingat. Ibig kong sabihin ang sahig dito, gawa ito sa bato. Oh. Naririnig ko ang isang bagay na lumilipad sa paligid. Maaring may pugad ng putakti dito. Baka langaw lang iyon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng mga putakti na buhay pa rin sa panahon ng taglamig. Baka marami pa rin sa kanila dito, nagpapatuloy lang sa pagkakabuhay. Ito ay nagugupo. Tiyak na hindi tayo akyat sa bodega. Upang maging sobrang mapanganib. Oh, tiyak na may pugad din ng putakti doon sa taas. Atras ako. Huwag mo kang lilipad patungo sa akin. Pakiusap. Wow, malaki talaga ang kwarto dito sa taas ah. Meron tayong ilang mga artifact at dekorasyon. Tingnan mo ito sa mesa, parang may mga diagram at sketch ako. Tayo at isa sa tinatawag nakatira dito ang gumuhit nito. Ito ay isang magandang sketch. Sila ay talagang magaling. Tingnan mo yan, meron tayong pintura ng isang magandang bulaklak. Well, ito ay sige magandang kwarto sa isang punto. Mukhang talagang maaaring naging komportable ito. Mukhang isang vintage na sofa ito at gawa sa balat ng baka. Sige, tingnan natin ang kabilang panig. Mula dito talagang malinis ito tingnan. Sige, naririnig ko ang pagbubuzz. Pagbubuzz. May iba pang pugad ng putakti. Naririnig ko sila. Sobrang ingay nila. Siguro galing sila sa bubungan dahil hindi sila makita sa lahat.
Oh, talagang malinis ang hitsura ng kwartong ito. Kamalang ang kwadradong ito. Mukhang ito ay patuloy na humahaba. Ito ay isa pang silid-tulugan. Kaya may susi ito. Wow. Ang maganda at maliwalas na kwarto ito. Mukhang may ibong namatay sa loob ng aparador. Nakikita ko ang mga balahibo nito sa pamamagitan ng siwang. Mukhang mayroon tayong ilang palayok. At hiniilo ng karagdagang kasangkapang gawa sa balat ng baka. Hindi ito magmumukhang luma at sira-sira. Oh, ito ay unti-unting nagiging katulad ng isang bubungan. Ay, Diyos ko. Ito ay isang malaking patibong ng kamatayan. Maraming butas sa sahig. Pero ito ay may sobrang laki ng espasyo para sa imbakan. Mayroong ilang hagdan na pababa. Nagtataka ako kung saan ito maaaring humantong. Malamang ito ay papunta sa garahe, kaya itong kwarto, ito yung sulok na, ito medyo nakatago, mukhang maganda. Meron tayong ilang kasangkapan dito, ang sahig ay bumabagsak. Hindi talaga gusto pumasok sa gitna. Mga sopa at frame ng kama lang ito. Ano yun sa sopa? Isang bulok na manika ba yun? Mukhang voodoo. Oo, sa tingin ko ay ganun nga. Diyos ko, wala pa nga yung mukha. Yan ay isang nakakakilabot na manika. Oh, may isa pa rito sa sulok din tayo. Halos nasuri na natin ang bawat palapag. Sa tingin ko ngayon ay dapat talaga tayong tumungo. Kaya sa malabas at mas mabuting tingnan ang mga kuha sa labas. Oo, nagugustuhan ko talo ang mansion na ito. Walang duda ang paborito kong abandonadong mansion dito sa Italia. Sana nagustuhan ninyo rin ito. Pero Hanapin natin ulit ang mga lalaki sa ibaba. Sige, lahat. Kaya lang nabalik tayo dito sa pangunahing hall o kainan. Medyo kakaiba ang setup na may kainan sa gitna ng hall, kung saan ang entrance tignan natin ng mas malapitan ang kwartong ito. Kaya sa tingin ko natagpuan ko na ang kapilya na pag-aari rin ng pamilya sa kanilang ari-arian. Subukang nating hanapin ang paraan para makapasok, pero gusto ko kung paano ito lumaki. Tingnan mo ang kuba at talagang mahal ko kung paano lumalago ang mga baging dito. Talagang pakiramdam na hindi totoo. Oh, di kaibangan? Hindi ako makapaniwala na sila yung makakalakad lang dito at madarasal latadal sa kanilang simbahan. Ito ay ang bahaging ito ay malamang na ginamit para sa mga pari. Sigurado akong nag-hire sila ng pribadong isa. Dati may krus dito sa pader. O, tingnan mo itong kortina.
Napakaganda. Ito ang opisina ni Daphne. O teka, ano ito dito? Sa tingin ko, ito Bodos maaaring naging lugar ng pag-amin. Mukhang ito ay isang garahe. Malamang dito nila pinaparada ang kanilang mga kotse. Diyos ko, bumabagsak ko. Ako. Nagtataka ako kung may mga kotse pa dito. Oh my gosh, tingnan mo ito. Ito ay talagang lumang krohe. Mayroon ka bang mga sadya para sa mga kabayo? Hindi. Oh. Wow. Ganun ito tingnan kapag malinis. Mas maganda talaga. Hindi ako makapaniwala na ito ang likod bahay. Hindi ko na ito makilala. At tingnan mo ang itong drawer. Tingnan mo kung gaano ito kalinis. Oo, pare. Wow. Pero oo, sa tingin ko nakita na natin ang opisina ng lalaki. Malamang dito siya nagnenegosyo para sa kanyang alak. Para sa kanyang kumpanyang alak. Tingnan mo yan, may nakasulat dito. Marahil kung may company lang mechanic ta. Yan na yun sa gusto ito. Naghahanap ng kahon na ilalagay ng isang tao sa loob. Baka mas mapanatili nito ang init. Talaga ba? Nasasaktan ba ang kamay mo? Halos naramdaman ko ng kaunti kaya kami ay pupunta na. Hindi talaga siya isasara pero Alis na ako. gagawa ng ganito. Ikaw! Maaring ilagay ito sa gilid. Ito sa gilid oh. Kaya sa ganitong paraan meron kang kaunti, alam mo, meron kang Parang Oo. Magandang ideya yan. Kaya kung sakaling malamig sa gabi, Doon, oo. mabuti. Ideya, magandang ideya. Sige, lahat salamat ng marami sa pag-abot hanggang sa dulo ng video. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang button ng notification bell. Ang mansyon na ito ay talagang kahanga-hanga at natutuwa ako na na-document ko ito para sa inyo. Talagang maraming trabaho ang ginugol para makapasok. Pero sa video na ito ay parang ang pangalawang pagtatangka sa pangalawang araw para makapasok. Pero sa unang araw nang kami ay dumating doon, tiningnan namin ito at sinubukang hanapin ang bukas at hindi kami makahanap ng bukas at nang kami ay nandoon sa unang beses na alala ko. Narinig yan yung mga kotse na paparating at pag-announce kami ay nagtago sa mga palumpong at narinig namin na parang ang daming kotse na pumapaligid sa mansyon. Hindi ko sigurado kung ano ang nangyari. Baka parang isang tagapag-alaga o mga magsasaka. Hindi talaga nila gusto ang mga manlalakbay na pumupunta doon at baka isa sa kanila ay nakakita sa amin na naglalakad pababa sa driveway. At pagkatapos kami ay nasa mga palumpong ng parang mga 30 hanggang 45 minuto. Hanggang sa narinig namin silang umalis, pero oo, marami sa mga videong ito ay nangangailangan ng maraming trabaho at sana talaga ay nagustuhan ninyo ito. Kaya kung gusto ninyong makita pa ang iba pang mga video mula sa Italy series, tignan ninyo ang lugar na ito dito. Ipopost ko ito sa itaas para sa inyo, pero ipaalam ninyo sa akin ang inyong mga saloobin tungkol sa lugar na ito. Naniniwala ako na ito ang marahil ang aking paboritong abandonadong mansyon sa Italia o sa buong Europa at ito talaga ang tumatak sa akin. Sa tingin ko ito'y dahil sa arkitektura at sa laki ng lugar. At paano ko makakalimutan sa tingin ko ang highlight ng video ay hindi lamang ang mansyon, kundi kung paano namin nailigtas ang hedgehog. Kung nagtataka kayo kapag natapos na kami sa paglalakbay, gusto ko. Yan na, Surin, ito ko muli. At nawala na ito, kaya iniisip ko na lumakad ito palayo at sana ay buhay pa ito.
Kahit ngayon, 1 taon pagkatapos, hindi ko pa rin alam kung ano ang itatawag ko sa kanya, pero kung meron kang magandang pangalan, mag-iwan ng komento sa ibaba. Pero oo, mahal ko kayo mga kaibigan. Salamat sa inyong suporta. Sa tingin ko sa mga susunod na linggo, maglalabas pa ako ng mga video mula sa Europa at United States of America at pagkatapos ay ipagpapatuloy ko ang aking serye sa Asia. Pero sa ngayon, gusto ko lang magdagdag ng kaunting kaibahan at gawing mas sariwa ang mga bagay. Pero mahal ko kayong lahat at makikita ko kayo sa susunod na pagkakataon, kapayapaan at salamat sa panonood.